Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita. Magandang umaga, narito na ang headlines ngayong araw na ito ng Oktubre 23. Sa balitang nasyonal, makabagong teknolohiya tugon sa mas malakas na marketing strategy sa bansa ayon sa PMA. Balitang nasyonal pa rin, assistance ng Pinoy repatriates mula sa Israel na ibigay na ng DSWD. Sa kabilang dako naman, Philippine Embassy naglatag na ng hotlines para sa OFWs na voluntaryong uuwi naman sa Pilipinas. Headlines sa ating balitang lokal, Ford Infantry Division o Fort ID walang naitalang simpati at kaugnay sa kaguluhan sa Israel. Sa balitang lokal pa rin, Oplan Bakla sa syudad ng Cagayan de Oro City naging matagumpay. Sa kabilang dako, LGU Cagayan de Oro pinangunahan ng pinakaunang Philippine Coffee Roasting Competition. Samantala, headline naman sa ating balitang Bukidnon. Halos 2,000 seedlings iniabot ng LGU Bukidnon. Balitang Bukidnon pa rin, bakante na bahay sa Quezon o sa Quezon Bukidnon nasunog. Samantala, headline sa ating balitang Mindanao, nagsabwatan sa pagbebenta ng iligal na droga, arestado sa Bunawan, Davao City. Headline sa balitang international, bansang Nepal nakaranas ng magnitude 6.1 na lindol. Sa kabilang dako naman, mag-inang Americans na bihag ng Hamas militants, pinakawala na. Sa balitang sports, 19 na Pinoy athletes pasok naman sa 2023 World Combat Games. At sa balitang showbiz, Vilma Santos may paalala sa kanyang supporters na napapaaway sa ibang fanbase. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Cagayan de Oro, magandang umaga Bukidnon, magandang umaga Northern Mindanao. Maayong buntag Pilipinas, araw po ngayon ng Lunes, October 23, 2023. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department. At sa pangalan po ng aking partner na si Randy Kilos. Ako naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Heart FM Balitang Nasyonal. Sa oras na 47 minuto makalipas ang ikanin na nagmamadaling umaga, una sa ating balitang nasyonal, inalakay ng Philippine Marketing Association o PMA ang iba't ibang hamon at posibleng tugon sa mas malagong ekonomiya ng ating bansa sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Ayon pa kay PMA President Mr. Bayan C. Lato, aminado siya na kailangan makipagsabayan ng mga Pilipino dahil sa mabilis na pagpapalit ng teknolohiya kung saan ay malaking tulong upang mapalago ang pamumuhay ng mga Pilipino. Dagdagan niya, upang mapalago at maprotektahan ang mga negosyo sa bansa, kailangan magtatag ang pamahalaan ng Scam Watch sa Pilipinas upang paigtingin ang cybersecurity at hindi na maulit ang insidente ng mga hacking na nagdudulot ng pangamba sa mga Pilipino. Ipinundo rin ang kalihim na bukod pa sa diskarte, kailangan ding sabayan ito ng malalim na pananaliksik sa mga napapanahong pangangailangan ng mga customer o kliyente para naman sa makabagong paraan ng pagbebenta ng serbisyo, ng produkto o ng negosyo. Heart FM Balita. Naipagkaloob naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang financial assistance sa 34 na overseas Filipino workers o OFWs para naman sa second batch ng Filipino repatriates mula sa bansang Israel na umuwi naman sa bansa noong Biyernes. Ayon sa DSWD, bawat repatriated OFW ay nakatanggap ng 10,000 pesos cash aid, pati na rin ang food assistance na nagkakahalaga naman ng 10,000 pesos. Pagtitiyak na ahensya na makakatanggap rin ng ibang services sa mga OFW mula naman sa DSWD field offices.
Matatandaan na umabot na sa 34 na OFWs ang naasestihan ng DSWD sa pamamagitan ng AICS program. Heart FM Balita. Oras natin 10 minuto bago sumabit ang ikapito na nagmamadaling umaga. Panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Naglatag na ng hotlines ang Philippine Embassy sa Lebanon para sa mga Pilipinong nais ng umuwi ng Pilipinas. Ito'y sa nagpapatuloy na kaguluhan sa lugar ng Israel at Hamas militant group. Mababatid na halos 2,000 na mga Pilipino naman ang nasa bansang Lebanon. Samantala, una ring inabisuhan ng iba't ibang bansa ang kanilang mga nationals na umalis na sa Lebanon dahil nga rin sa nangyayaring kaguluhan doon. Heart FM Balita. Oras natin, 10 minuto bago sumabit ang ikapito na nagmamadaling umaga. Yan ang ating mga balitang nasyonal. Samantala, dumako naman tayo sa ating mga balita mula sa Cagayan de Oro City. Heart FM Balitang Lokal. Walang naitalang sympathy attack ang 4th Infantry Division sa rehiyon na may kaugnayan sa kaguluhan sa bansang Israel. Ito ang kinumpirma mismo ni 4th ID Philippine Army spokesperson Major Francisco Garelio. Ayon pa kay Garelio, mahigpit nilang minomonitor ang galaw ng rebeldeng grupo sa rehiyon. Maging sa buong bansa, dagdag pa rin sa sinabi niya na wala ring natanggap ang AFP ng mga violent threat mula naman sa iba't ibang rebeldeng grupo. Siniguro naman ang opisyal na mas palalaksin pa nito ang close-in monitoring upang masiguro ang seguridad ng publiko kontra naman sa terorismo. Samantala, kinumpirma rin ang kalihim na handa ang kanilang hanay na magpadala ng mga sundalo sa Israel alang-alang sa humanitarian mission. Heart FM Balita. Oras 9 minuto bago sumamit ang ikapito na nagmamadaling umaga. Samantalang tumanggap muna tayo ng report mula sa labas ng ating himpilan. Ito ay may kaugnayan sa Oplan Baklas na ginawa sa syudad ng Cagayan de Oro. Naging matagumpay po. Ang detalye na balitang yan ihatid sa atin ng ating Cagayan de Oro news correspondent na si Tony Gonzales. Tony Gonzales, mayong buntag. Generally peaceful ang isinagawang Oplan Baklas sa syudad ng Cagayan de Oro kung saan binaklas ang mga illegal campaign materials. Ito ang kinumpirma ni COPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Evan Viñas. Ayon kay Viñas, binubuo ang grupo ng mga personahe ng Department of Public Works and Highways sa DPWH-10 Cagayan de Oro City Police Office, Task Force Oro, pati ang COMELEC 10. Dagdagan niya na ang hakbang na ito ay upang ipakita sa mga tatakbong kandidato na BSKE na dapat itong sumunod sa election policy. Ilan rin sa mga lugar na binaklas ng nasabing grupo ay ang Rio de Oro Boulevard hanggang sa bubo ng syudad. Samantala nanawagan naman ang opisyal sa mga kandidato na siguraduhin na ang bawat galaw nito sa kampanya ay naayon sa Omnibus Election Code ng bansa. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyo may puso. Heart FM Balita. Dagang salamat, Tony Gonzales ng Cagayan de Oro City. Heart FM Balita. Matagumpay naman na pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang pinakaunang Philippine Coffee Roasting Competition kung saan dinaluhan ng iba't ibang coffee masters sa buong bansa. Nagpamalas naman ang galing ang mga lumahok na coffee masters at ipinakita ang kanilang mga teknik sa paggawa ng mga kape. Nagbahagi rin ang mga ito ng kanilang mga tips pati na rin demonstration sa paggawa ng kanilang local coffee. Layunin naman ang aktibidad na mas mapalakas pa ang coffee industry sa bansa kung saan malaking tulong ito sa mga local coffee farmers. Samantala, nagpasalamat naman ang LGU ng syudad sa suporta ng mga coffee masters sa nasabing aktibidad. Heart FM Balita. 6 na minuto bago sumabit ang ikapito na nagmamadaling umaga. Yan muna ang unang hanay ng ating mga balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Sa ating pagbabalik, sa inyo naman ang mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa Mindanao. Ganon din ang balita mula sa Ibayo Dagat at balitang international, ang sports at balitang showbiz. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Heart FM Balita. Heart 92.7. Radio with heart. The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Heart 92.7. Can you feel my heart? This is This is Heart 92.7. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon. Ating oras, 5 minuto bago sumapit ang ikapito na nagmamadaling umaga sa pagpapatuloy po ng ating balitaan. Live po tayo na papakinggan sa 93.7 Heart FM Bukidnon at sa 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City. Heart FM. Balita. Samantala, dumako naman tayo sa mga balita sa Bukidnon at ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Herbalaya Liniment Oil. Amoy nakaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Heart FM. Balita. Umaarangkada na ang validation team para sa hatid o natid Asan Housing Project sabay sa pagtukoy ng mga actual occupants kung saan itatayo sa barangay Natid Asan, Malaybalay City, Bukidnon. Binubuo ang nasabing validation team ng mga kawani ng PGO REHDD, pati na rin ng PGO PAYA o Provincial Legal Office, Provincial Assessor's Office, pati na rin ng PGO Civil Security Unit, maging ang Provincial Engineers Office. Layunin ng grupo na masigurong updated ang monthly dues ng mga actual occupants para naman sa nasabing proyekto. Pinaalalahanan rin na mariing ipinagbabawal ang pagpaparenta at pagpapa-assume sa kanilang mga unit. Samantala, matatanda ang inumpisahan ang pagtatayo ng housing project ay inaasang i-turnover naman sa mga susunod na mga buwan. Heart FM. Balita. Para sa 4 na minuto bago sumabit ang alas 7 ng umaga, tumanggap muli tayo ng report mula sa labas ng ating himpilan. Ito ay may kaugnayan sa halos 2,000 seedlings Iniabot na nga po sa LGU, iniabot na ng LGU Bukidnon. Ang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ng ating Bukidnon news correspondent na si Nel Arsiaga. Nel, mayong buntag! Inabot ang halos 2,000 seedlings sa iba't ibang LGU sa probinsya ng Bukidnon sabay sa selebrasyon ng Father Neri sa Tour Day. Pinangunahan ang nasabing selebrasyon ng Bukidnon Environment and Natural Resources o BENRO sabay sa tree planting activity sa probinsya. Matatandaan na inambush taong 1991 si Father sa tour sa Valencia City matapos itong ipinaglaban ang kaayusan ng kalikasan kung saan binansagan itong forest protection officers ng DENR. Samantala, Randy, alinsunod naman ang selebrasyon sa Ordinance Number 2004-06R ng 9th SP. Ito po si Nel Arsiaga para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretsyo, serbisyong may puso. Heart FM Balita. Dagang salamat Nel Arsiaga ng Bukidnon. Heart FM Balita. Panguli sa anay ng ating Balitang Bukidnon, natupok naman ng sunog ang isang bakanteng bahay sa Purok 5, Sitio Tugas, Barangay Kiburiao, Quezon, Bukidnon. Ang nasabing bahay ay pagmamayari ng isang residente naman mula sa Purok 11 ng nasabing lugar. Ayon pa sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection Quezon, gawa sa parehong light at concrete materials ang nasabing bahay kung saan walang maayos na koneksyon ng mga kuryente.
Dagdagan nila na aabot naman sa 60,000 pesos ang estimated structural damages sa nasabing insidente. Sa ngayon, blanco ang mga otoridad sa naging sanhi ng insidente at nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng BFP Quezon. Heart FM Balita. Oras natin 1 minuto bago sumabit ang ikapito na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang mga balitang Bukidnon at ang bahaging yan ay inihatid sa atin ng Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Heart FM Balita. Samantala, dumako naman tayo sa iba pa pang mga balita sa bahagi ng Mindanao. Heart FM Balitang Mindanao. Nagsabwatan na sa pagbebenta ng iligal na droga arestado dyan sa Bunawan, Davao City. Ang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ng ating news correspondent sa Davao Region na si Carl Ganal. Carl, mayong buntag. Himas rehas ng Bunawan Police Station ang 3 mga individual na kasali sa drug watchlist ng mga pulis. Inilunsad ang drug bypass operation ng otoridad pasado alas 8 ng umaga noong Sabado sa Purok 3 Adolfo Road, Barangay Bunawan, Davao City. Kinilala ang mga nadakip na sina Reynaldo Hemperona Jr. alias Tabor, kung saan kilalang ikatatlo sa listahan at ang kasamahan nito na si alias Melay. Minapyagan ang kilos ng mga suspect matapos itong kapwa nakipagsabuatan sa illegal na aktibidad. Nang naging positibo na nabilhan ng mga suspect, nang nagpanggap na poster buyer, agad naman itong nadakip ng mga otoridad. Na-recover mula sa mga naaresto ang iba't ibang pakete ng illegal na droga na titimbang sa 2.17 grams na nagkakalaga ng 14,176 pesos. Harap ngayon sa kasong paglabag ng RA 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Heart FM Balita. Dagang salamat Carl Ganal ng Davao Region. Heart FM Balita. Eksakto alas 7 na ng umaga, dumako naman tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat. Heart FM Balitang International. Nakaranas sa magnitude 6.1 na lindol ang bansang Nepal. Ito naman ang iniulat ng National Seismological Center ng naturang bansa. Ayon sa opisyal ng Dading District, ang epicenter ng lindol sa Dading District ay may layong 55 km o 35 miles west ng Kathmandu. Base naman sa tala ng European Mediterranean Seismological Center, ang lindol ay may lalim na 13 kilometers o 8.1 miles. Samantala, wala namang naiulat na nasugatan sa nasabing pagyanig. Heart FM Balita. Pinakawala naman ang Hamas militants ang 2 bihag nilang US nationals. Kinilala mga ito na sina Judy Thiaraanan at ang 17 taong gulang na anak nito na si Natalie. Mababatid na ang mag-ina na taga Chicago ay bumisita sa kanilang kaanak sa kibbutz sa southern Israel nang umatake ang mga Hamas militants. Matapos ang mahigit 2 linggo ay nagpasya ang Hamas militants na pakawalan ng 2 hostage. Samantala, dinala naman ang mga ito sa border at ipinasakamay sa sasakyan ng mga sundalo ng bansang Israel. Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita. Tampok sa 2023 World Combat Games mula naman sa October 20 hanggang 30 na ginaganap ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia ang 19 na Pinoy athletes. Kasama rito sina 19 Asian Games na bronze medalist Jenna Kyla Napolis at ang si Jones Ingzo, pati na rin si Clemente Tagubara Jr. Kasali rin sa nabanggit ng Combat Games SEA Games gold medalist Agatha Wong, Gretel De Paz, Renaline Daquel, Philip Delarmino at Darius Venerable. Samantala sa 2023 World Combat Games naman ay maglalaban-laban ang 80 mga bansa para naman sa sports events na Aikido, sa boxing, fencing, judo, jiu-jitsu, karate, kendo, kasama na rin ang sumo, ang taekwondo, wrestling at ang larong wushu. Heart FM Showbiz Balita. Narito na ang ating balitang showbiz. Ipinaalala po ni Star for All Seasons Vilma Santos sa kanyang fans na huwag makipag-away sa supporters ng ibang artista, partikular na sa iniidolo nila na si superstar Nora Honor. Ito po ay dahil mistulan nagkaroon ng girian ng 2 fanbase kaugnay naman sa mga pelikulang papasok bilang official entries para sa 2023 Metro Manila Film Festival.
Kung mapapansin, ang pelikula po ni Vilma na may pamagat na When I Met You in Tokyo ay kasama po sa official entries. Ngunit hindi naman nakapasok dito ang pelikula ni Nora na may pamagat na The Pieta. Ayon pa sa Star for All Seasons, lubos siyang nagpapasalamat sa kanyang mga fans na dumepensa para sa kanya laban naman sa posibleng masasakit na salitang ibinabato ng kabilang kampo dahil nga po dito sa MMFF. Subalit masama naman na niya na patulan ng issue at mas mainam kung hahayaan na lamang na huwag na lamang itong pansinin. Oo nga naman. Alam mo na yung mga fans, di ba? Minsan yung sympathy ng mga yan sumusobra. Nakapagsalita ng di maganda. Yan ang sinasabi natin. Kaya kung meron ka mga opinion sa mga bagay-bagay, ba? Hayaan na lang. Wala namang mawawala sa'yo kung di ka na lang magsasalita. Di ba? Siya, sumayin niyo po ang ating balitang showbiz. Oras natin, 4 na minuto makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng inyong 92.7 Hard FM. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita. Headlines sa ating balitang nasyonal, makabagong teknolohiya tugon sa mas malakas na marketing strategy sa bansa ayon sa PMA. Balitang nasyonal pa rin, assistance ng Pinoy repatriates mula naman sa bansang Israel na ibigay na ng DSWD. Sa kabilang dako naman, Philippine Embassy naglatag na ng hotlines para sa OFWs na voluntaryong uuwi naman sa Pilipinas. Samantala, headlines sa ating balitang lokal, Ford ID, walang naitalang sympathy attack kaugnay ng kaguluhan sa bansang Israel. Sa balitang lokal pa rin, Oplan Bakla sa siyudad ng Cagayan de Oro naging matagumpay. Sa kabilang dako naman, LGU Cagayan de Oro pinangunahan naman ang pinakaunang Philippine Coffee Roasting Competition. Sa balitang Bukidnon, halos 2,000 seedlings iniabot ng LGU Bukidnon. Balitang Bukidnon pa rin, bakante na bahay sa Quezon Bukidnon nasunog. Samantala, headline naman sa ating balitang Mindanao, nagsabwatan sa pagbebenta ng illegal na droga arestado sa Bunawan, Davao City. Headline sa balitang international, bansang Nepal nakaranas ng magnitude 6.1 na lindol. Balita pa rin sa iba yung dagat, mag-inang Americans na bihag ng Hamas militants, nakawala na. At headlines sa ating balitang sports. 19 na Pinoy athletes pasok naman sa 2023 World Combat Games. At headlines sa ating balitang showbiz, Vilma Santos may paalala sa kanyang supporters na napapaaway sa ibang fanbase. Heart FM Balita. Ating oras, 6 na minuto makalipas ang ika-7 na nagmamadaling umaga. At yan po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa pangalan po ng ating mga news writers, Nel Arsiaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Jack Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batiansila dyan naman sa bahagi ng Bukidnon. Sa pangalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa pangalan po ng aking partner na si Randy Kilos. Ako naman, ang inyong naging tagapaghatid ng balita at impormasyon, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretsyo, serbisyong may puso. Inihatid sa inyo ang mga dekalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. Heart 92.7. Broadcasting from the heart of the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. Get it on with the Morning Rush.